si Grisa Burnham. So, nandun na kami sa area mismo, kabady namin yung 12 company namin doon. So, mayroong first day pa lang namin na trackings na namin kaagad yung mga bakas ng kalaban doon. So, sinundan na namin ang mga bakas nila. Nung pababa na kami na malapit na kami sa target, nauna yung yung kumpanya, yung 12 company. So, galing muna kami, hit the high ground muna kami. Nag-leading yung 12 company, kami sa likod ng mga scout sniper. So, siyempre, matataas ang bundok na inakit namin, tapos papaba, yung bato na apakan na, nagkalaglagan. So, doon lang pala, medyo sa paanan lang ng bundok, sila Abu Sabaya, naka-standby doon, kaya nabulabog doon. So, nung nalaman ng kalabanan doon kami sa taas, nupakan agad kami ng M203, kaya nagkadapaan kami doon sa likuran, kasi hanggang doon sa likod sa taas, umabot pa yung ng M203. So, nung nangyari na yung binakbakan kami ng M203, isa ang wounded doon sa 12 company, pero slight lang yon. So, continue kami operation, hinanap ulit namin si Abu Sabaya, hanggang from Siokon, nakapunta si Abu Sabaya papuntang Siraway. So, nung doon na kami sa Siraway, haul naman kami doon. Ang sabi ng kalaban doon, nung sa kalsada pa lang kami, nakikita na nilang mga sundalo. So, nung nakita nilang sundalo, hindi kami inupakan dahil sabi nila, pag inupakan kami, makukompromise sila. So, nung nagpunta na kami doon sa lugar ng mga laging doon, kaya yung may-ari doon si Kong Chong-hee, yung civilian, yung insik yun, antay kami ng yung impormasyon naman doon. So, kung saan naman si Abu Sabaya. Nung time na yon, nung kinumagahan, merong civilian doon pumunta sa amin, nagsumbong na merong nakita silang mga tao na pababa sa bundok, malapit lang sa highway. Naiwan pa nga ang chinilas ng mga kalaban dahil sa sobra siguro sa mamadali. So, nag-reinforce naman kami doon. Kami mga scout sniper naman pinatawag under kay Captain Christie, yun ang cross director namin. So, pagpunta namin doon, pinatrackings namin sa kasama namin, yung pangalan si Corporal Jawan. So, mga 2 grid square siguro yung trackings namin, pababa doon. Nakaabot na kami hanggang Ilog. Dating namin sa Ilog, nawala na yung trackings. So, nagduda kami, hindi kami maniwala na nakatawid sila sa Ilog kasi malakas yung current ng tubig. So, kasi si Corporal Jawan naghanap ng paraan kasi yun na sa training namin nandoon yung visual tracking. Gamit namin ang visual tracking doon dahil kung hindi namin nagamit doon sa training pa lang, kung hindi kami pinag-igihan yung training namin doon, hindi namin natuntun kung hanggang saan ang kalaban. So, sabi ni Corporal Jawan, wala dito yung imposible na nakatawid sila. So, nung nagpakanan punta sa gilid lang ng ilog si Corporal Jawan, merong natritrace naman siya doon, na-trackings naman doon yung mga bakas na paakyat na naman. Siguro yung mga 20 tao yung paakyat doon. So sinundan naman namin paakyat doon. Nung pagpaakyat na namin, kalakasan ng ulan yon. Si Corporal Jawan nagsabi na positive yung kalaban nandyan lang sa unahan. So, nung pagsabi ng Corporal Jawan na positive nandiyan ang kalaban sa unahan, nandikitan ng mga 10 meters siguro na upihan. Pag upi ng 10 meters, sinabi namin kasi may kabady kami na taga 15 company. Under kay Captain Almonares. So, bago namin tinarget yung kalaban, skirmisher muna yung naka-position na yung company na under kay Captain Almonares para kung in case sila ang assaulter. So, manggaling sa amin yung yung signal na kung pwede na nila i-assault dahil kami muna mag-target ng mga sniper bago sila ang company assaulter. So, nung nag-ready na kami na targetin namin ng kalaban, kahit inano na namin sa radyo na pinahinaan namin radyo para hindi maminto ng kalaban, pag putukan,
coordinated fire. Pag coordinated fire, nandun na merong natama ng kalaban, positive. So, ano na rin yung kalaban, nag-return fire sa amin. Malapit lang yun yung pag nag-encounter namin. Tatlong position kami kasi body-body yung scout sniper. Bali tatlong position, bali 6 lahat na position. So yung nag-target na doon, yung tatlong target, isa dito, sa gitna, isa dito. Pero yung kumpanya namin, ready na nakatago lang doon sa gilid para ready for assaulter. Na for in case na no. Ang signal namin doon, pag narinig ng company namin na mayroong pumutok, yung target ng lapit ng namin, malapit lang kasi yung nga, nakadikit kami ng mga 10 to 15 meters siguro. Pero kalakasan ng ulan yon. Gabi, pahapon. Pero yun, nakalakasan ng ulan, akala mo magabi na kasi hindi mo nga maaninag yung tao. So, nung pagsilip, kahit ako nga nung hawakan ko rin yung sniper corps, yung M24, pagsilip ko, hindi ko masyado makita ang tao, anino lang kasi hindi ko pa nga makilala ko talaga, baka sabi ko, baka kalaban ito o kasama namin. Kasi sobrang lakas ng tubig, pumapasok pa sa scope namin. So, pero nakapag-desisyon talaga kami na kalaban yun kasi wala man nakapunta pa sa unahan. So, nung nagputukan na, yun, return pa rin ng kalaban, yung nag-assault na lang yung mga taga-kampanya namin. Kasi sa amin na sniper, bawal yung mag-assault. Kasi pang malayuan lang kami. So, nung assault na yung company, na 12 company kabady namin, nag-advance sila sa unahan kasi doon nagtakbuhan ang mga kalaban. Yung mga baril ng kalaban, yung mga bala na M23 na magandang mga kanila, M23, mga US pa, nagkalaglagan yun. So, hindi agad dinampot ng tropa namin kasi yun nga i-secure sa unahan para baka in case baka babalikan kami. So, nung okay na sa unahan, na-secure na sa unahan, nung pag-assault na ng ibang tropa ng company, nandun, may nakablog tayong 3 Abu Sayyaf. Mahaba pang mga buhok nila doon. Yung dalawa mahaba, pero yung dalawa, yung military cut, siguro yung nandun pa yung na-recover din yung mga gamit ni Grisha Burnham, yung mga item nila. Pero ang duda namin doon, yung milits kasi nagdapa na rin siguro, sobrang takot na kung tatakbo, baka matama rin ng bala. So iniwanan sila ng kalaban. Nag-withdraw ang kalaban, naiwan na lang si Grisha Burnham at saka yung 3 patay na Abu Sayyaf. So, doon mismo sa Iran hold the line kami doon, antay kami yung si Grisha Burnham para makuha. So, nung nag-hold the line kami doon, pinirst aid namin si Grisha Burnham kasi may may wounded. Pero slight lang ang wounded noon. Inantay namin, nung naayos na namin ang first aid na namin, inantay namin na mag-umaga para maibak si Grisha Burnham sa ospital. Ang tama ni Grisha Burnham sa sa hita. Kaliwang hita yun dito. Pero hindi man na malala kasi Ito rin yung doon nakuha natin yung Busaya. Tapos yung mga kaliber na Busaya at sa kaliber ni Grisha. nung nangyari yun na umaga, naibak na si Grisha Burnham, nadala na sa ospital. So kami, continuation na rin kami ng operation dahil yun nga, nakuha talaga yung ang pinakapinuno ng kalaban, si Abu Sabaya. So tuloy-tuloy ang namin doon, ang operation, nagkukuha rin kami ng mga intelligence report galing yun sa spy plane ng mga tulong rin ng mga Amerikano. So, yung kami na mga nag-ooperate doon, nilagyan kami na sa balikat ng tila na yun ang sign na binigay ng kano na friendly forces kami para hindi rin kami malaman ng mga kano na yun na
na friendly forces kami para hindi magka-crossfire for in case. Nung tuloy-tuloy pang operasyon namin, nawala na kami ng pag-asa, hindi namin makita si Abu Sabaya kasi test mission namin na dapat doon, 1 month lang. Abot kami ng 2 months dahil yun nga ang target makukuha si Abu Sabaya. So tuloy-tuloy ang kuha namin na makuha si Abu Sabaya. Nawala na kami ng kuha doon, ng pag-asa na makita kasi yun nga, hindi pa manggal pahilap. So ang nangyari doon, galing ang order, galing sa higher sa Zamboanga. Yung task force Zamboanga no, na nag-order na kailangan makuha si Abu Sabaya. So ang nangyari doon, araw na araw yon, ang nangyari doon, lahat kami na operating troops doon, nag-skirmisher kami lahat. Kung ano ang sarap mo, yun ang didirsyon mo. Parang nangyari, lead scout ang nangyari sa'yo. Kung anong sa unahan mo, tutumbukin mo yun. So, nag-ibayong dalang kami, lahat kami na mga pandon na mga operating troops, kahit mga infantry battalion, doon, matay ang mga marines doon, kaming scout sniper ng estudyante, at saka yung mga dalawang batalyon sa Ranger, na under kami doon. Tapos kami na mga estudyante, kami doon. Kami nag-iba yung dalang doon, didiretso namin hanggang natagos namin yung dagat na. Wala, negative na. So doon nakasigurado na namin na nawala na si Abu Sabaya. Kasi lahat ng bundok na area doon na sabi na niya sa Abu Sabaya na nagilap talaga namin hanggang nakaabot kami sa dagat, wala si Abu Sabaya. So nung nakadarating na kami lahat sa may dagat, mayroong info naman na si Abu Sabaya mayroong nakasakay sa bangka. So nung may info na nakasakay sa bangka, yun yung ang naghahabol doon, yung mga swag. Sila naghahabol doon. So hanggang doon lang ang maipagkukwento ko dahil yung nangyari doon, hanggang doon lang kami sa bundok, sa dagat, yung mga swag na doon. Ilang oras yung fight, tapos ano mo yung kaya nating iangat doon sa, hindi lang dalawa lang yun tatlo lang yun sa taas yung mga nasa baba pa na patay. yung nangyari doon sa huwag mong kalimutan yung yung nangyari doon sa enkwentro na yon, yung matagal na enkwentro namin doon kasi nabutan kami ng gabi, mga alas 3 ng hapon ang umpisa yon, naabutan kami ng mga alas 7 ng gabi. Pero ulan talaga yon. Malakas talaga ang ulan kasi lahat nga yung gamit namin sa basang-basa doon. So yung sa enkwentro doon, na-recover namin na 4 na M16, 2 M23, at saka 2 BB Armalite. Bali, 8 lahat ang na-recover namin. Maliban sa mga bala ng kalaban ng M23 na kalaglagan dahil sa sobrang takot na mabutan ng trupa. So, tapos ang nangyari doon dahil na-wounded si Grisha Burnham, crossfire lang yon dahil hindi mo talaga kung sino, fixed target kung sino mo doon kasi yun nga, madilim. So, pero grabe ang kami, ingat lang talaga namin na hagilapin talaga na hindi, may naiwasan namin na ang kidnap victims, may masamang mangyari sa kanila. Pagkuha kay Grisha Burnham, nung may angat na natin yung mga patay, naiangat natin si Grisha Burnham, tapos bago natin inakyat yung mga patay, nandun yung kadiber na rin ni Deborah Yap at saka kadiber ni Martin. Kadiber? Bangkay. Mula doon sa encounter site, pagka-withdraw magmula doon sa encounter site, inano namin yung yung bangkay ni Martin Deborah at saka pati si Grisha Burnham naisakay na, pati ang mga bangkay rin ng kalaban isanama na nandoon na i-clear na ng 15 company para walang sagabal sa amin na kung pupunta na kami sa next objective namin, para wala kaming iniisip na mayroong wounded kami, na saka tuloy-tuloy yung operasyon namin
doon na kami mag-concentrate sa AMB. Which is the trackings namin yung tinatracks namin yung mga apak ng mga kalaban papunta sa kwan. Ang lugar na yun ang Syukon. So, yung nung na-hit na namin yung high ground doon, bawat isa sa amin nag-visual tracking kami para malukit namin talaga kung saan yung pupunta ang kalaban. So, nung time na yun na wala talagang kalaban doon dahil yun nga, yung galing info sa intelligence naman kami na pag gabi, parang tulog manok na lang kami kasi yun na nga, kasi sa pinagtulugan namin doon sa lupa lang, kami apat na lang kami doon. So, pag-araw, yun talaga, hindi kami masyadong nagkukumpiyansa rin kasi baka maano namin yung kalaban, matumbok rin namin. Kasi sa sniper kasi bawal mag-meeting engagement yung sniper sa kalaban kasi violation kailangan. Ang sniper kasi ikaw ang maka-OP sa kalaban, hindi mismo ang kalaban maka-OP sa iyo. So, yung sa training namin sa school pa lang, in-apply namin nung doon na kami talaga, lahat na training na tinuro namin, in-apply na namin doon. Yung tulad ng visual tracking, pinag-igihan namin kung paano makuha namin yung kalaban na dahil katal-tagal na yan yung international na yung kalaban na yan na hindi matagal makuha-kuha. So doon talaga na nung patunayan na namin na ang sniper doon pwede rin na kasi maganda yung score namin doon. So yun ang umpisa na pagkatapos ng class namin, tuloy-tuloy na every year na nagkakandak ang Scout Training School, nagkakandak ng sniper course. Dahil magandang epekto sa amin training pa lang, kaming class doon ang magandang epekto nakita nila na doon nga magandang nakuha ang resulta. So, kuhaan kami doon. Tayo lang bida talaga. Kasi hindi man kami nagpapayabang pero nakita naman sa trabaho doon dahil yun nga, yung tagal na international sumbaga, kami ang naging bida ngayon doon. Kasi yung Marines, ng Navy at saka ng Kwan, nandun kami, naka-skirmisher kami dito. Dito lang pinag-inkwentrohan. Sinasabi nila, di ba? Wala kami narinig na putukan doon. Wala. At saka, low ground tayo yung mga company natin. Bali, parang blocking force lang. Tayo ni estudyante yung silalim. Nag-scout talaga kami, nagbulabog doon sa baba. Doon nga ang ingat-ingat namin dahil siyempre apat lang kami. Minsan dalawa lang mag-move. So grabe ingat namin doon. So doon ang nangyari doon, yun ang nangyari doon na sabi ng mga classmate ko, kasi akong pinaka-senior, sabi ng classmate ko, sabi Amit, kung in kaso na maka-anuan tayo dito, walang iwanan. Sabi ko, siyempre kung saan tang pupuntang isa, doon tayo. Walang iwanan tayo. Kasi kung maghiwalay pa sa atin ang isa, wala na. Paralyze na yung natin, yung team kailangan kung saan pupunta doon. Antay lang kayo ng command ko dahil siguro hindi ko man kayo ipapahamak. So, yun ang nangyari doon na kasi mahirap ang pinuntahan namin. Doon na pumasok sa isip namin na walang iwanan talaga. Hindi nga na naisip namin doon na yung pamilya namin kung anong mangyari sa amin doon, paano kaya ang pamilya namin. Kasi yun na, trabaho lang namin ang inisip namin na makuha talaga yung target namin doon. Ang pumasok lang sa isip ng classmate ko doon na walang iwanan. Ang ibig sabihin ng walang iwanan, kailangan makauwi tayo ng buhay. Makabalik sa pamilya na matiwasay, walang may masamang mangyari. Okay. Nice interview. Ikwento naman yung baboy. Kung paano. Yung baboy kasi na yun, harboring kami.